Has started. Shutter button. So, hello sa inyong Double lahat, tap to mga activate. katropa, magandang hapon. Ito na po yung part 2 ng ating video. So, pasensya na po kayo dahil sa yung unang part 2 natin kanina, nag-running na yung storage ng cellphone ko. So, pasensya na po. Yung una na kwento ko nga kanina, bago pa man magkasakit yung lolo ko noon, lalabas kami, pupunta kami ng Jollibee o kaya ng SM. Kasi siya yung driver namin dati, magaling pa siya noon eh. Tapos yung pangalawa na yun na nga, nagkasakit na nga siya. Yung hypertension yung una. Kasi yung hypertension na sakit niya, ano yun eh, doon naapektuhan yung kidney niya. Doon naapektuhan. So, sa madaling sabi, yung kidney niya medyo na, yun na nga, komplikado na siya ng hypertension nung nagkasakit na siya nun. Tapos yung arthritis at saka yung rheuma niya, nagumpisang sumakit yung paan niya nung 2015. So, hindi na kinaya dito sa bahay. Yung nangyari, kinonfine na sa hospital sa Marymount nung December 23, 2015, and then nilabas na siya ng hospital December 31, 2016 o 2015. Ganun ding araw yon, December 31, 2015. Bali, yun na nga, nagda-dialysis na siya noon. February 2016, nag-umpisa siyang mag-dialysis. So, kaming dalawa ng kapatid ko, pumapasok kami sa school pero wala kaming absent. Pero, bukod doon, binibigyan naman kami ng uncle namin ng, syempre, yung mga uncle namin na pambayad sa service noon. Nung wala pang motor yung tiyuhin ko na bunso, ano lang noon, mas gusto ko kasi noon tricycle yung service ko, yung yung naghahatid sa akin. Malay ko siguro hinahatid pa kami noon dati, pero ngayon wala na, kasi ngayon motor na lang eh. Ganun din sa akin ngayon kasi nagpapasundo ako dun sa kabrother ng lola ko. Bali, nagbabayad ako ng 150, 150. Bali, hindi katulad nung nasa grade 9 ako. Ang bayad ko 250. Kamahal-mahal ng bayad ko. So, sa awa ng Diyos, ngayon grade 10 na ako. Mura na lang yung pamasahe ko, 150 na. So, di katulad noon, si lolo ko naghahatid sa akin. Ngayon, may sakit na siya. Yung tito ko, hinahatid ako pag umaga.
Pero nagpapasundo ako sa ka-brother namin sa hapon. Kasi ang uwi ko, 6:10, alas 6 Gs ang uwi ko. Hindi katulad nung nasa grade 9 ako. Nung nasa grade 9 ako, halos magtanghali na ako umuwi. Ba? Tanghali na ako uwi. Talagang masarap sa pakiramdam na ganung oras yung uwi mo. So, sabi ko naman sa lolo ko, hindi katulad nung dati, lolo ka ako sa kanya. Hinahatid mo ko, papasok, sinusundo mo ko pa uwi. Ganun siya. Alam niya na na malayo yung school ko. Pero ganun pa man, doon talaga yung gusto kong eskwelahan. Sa Loisoy talaga. Kaya nga sabi, basta be the best, SIS. Tama naman. Kaya, hindi ako aalis dyan sa eskwelahang yan. Kasi, maglalabing 2 taon ako dyan na mag-aaral. Sa Bukawi, nag-aaral ako dun 2 taon o 3 taon. Kasi 2011, nag-start akong pumasok sa Bukawi. Pero umalis ako dyan 2014. Then 2014, lumipat din ako sa Saloysoy. Nag-enroll ako, nag-aral ako dyan ng mga ilang taon. Malapit na ako mag-11 taon dyan sa Luisoy. Hanggang 12 taon ako dyan na mag-aaral. Kasi hanggang senior high, dyan na kami mag-aaral. So, maraming salamat sa inyo sa panonood ninyo. Para hindi na tayo full storage ulit. Wala na tayong shout out. So, yun lang. Maraming salamat. So, thank you for watching. God bless.